Kamusta mga Kapinoms TV? Sa isang bansang kilala sa magagandang tanawin at masasayang tao, may mga lugar sa Pilipinas na araw-araw na nakikipaglaban para mabuhay. May probinsyang ang kahirapan ay dulot ng kakulangan sa trabaho. May mga puok na ang problema ay layo sa sentro ng kaunlaran. At may mga lugar na paulit-ulit na sinasalanta ng bagyo, kaguluhan o kapabayaan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 lugar sa Pilipinas na may pinakamataas na antas ng kahirapan ayon sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. May mga lugar kung saan ang kabuhayan ay nakasalalay sa bukid at dagat, kung saan ang edukasyon ay pribilehiyo at kung saan ang simpleng 3 beses sa pagkain sa isang araw ay hindi palaging natitiyak. Hindi ito kwento ng katamaran. Ito ay kwento ng kakulangan sa oportunidad, mahinang infrastruktura, limitadong trabaho, at mga sistemang matagal nang kailangan ayusin. Ito ang kwento ng mga Pilipinong patuloy na nagsisikap kahit kulang ang suporta at malayo ang tulong. Simulan na natin ang paglalakbay mula number 10 hanggang number 1. Ang mga lugar sa Pilipinas na patuloy na naghihintay ng tunay na pagbabago. Number 10, Maguindanao del Sur. Sa gitna ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM, matatagpuan ang Maguindanao del Sur, isang lalawigan na matagal nang nasatalaan ng PSA bilang isa sa may pinakamataas na antas ng kahirapan sa bansa. Dito, ang kahirapan ay hindi lamang numero sa statistics. Ito ay malinaw na nakikita sa araw-araw na buhay ng mga tao. Maraming pamilya ang nagigising na maaga hindi para pumasok sa opisina o trabaho, kundi para maghanap ng paraan kung paano maghahati-hati sa kaunting pagkain na mayroon sila sa maghapon. Ang pangunahing kabuhayan sa Maguindanao del Sur ay pagsasaka at pangingisda. Ngunit dahil sa kakulangan sa makabagong kagamitan, irigasyon at puhunan, nananatiling mababa ang ani. Marami sa mga magsasaka ang umaasa lamang sa ulan at sa biyaya ng lupa. Kaya kapag sumablay ang panahon, sabay-sabay ding nagugutom ang mga pamilya. Ang kita ay kadalasang sapat lang para sa bigas at asin, at kulang para sa edukasyon, kalusugan at maayos na tirahan. Ayon sa PSA, malaking porsyento ng mga pamilyang nakatira rito ang nabubuhay sa ilalim ng poverty threshold. Dahil dito, maraming kabataan ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral at napipilitang magtrabaho ng maaga. Ang pangarap ng marami ay simple lamang. Isang trabahong sapat ang kita para hindi na mangutang at isang bukas na hindi na kailangan mag-alala kung may kakainin pa bukas. Number 9, Sulu. Kung tatawid naman tayo sa Sulu, makikita natin ang isang probinsyang napapalibutan ng dagat ngunit napapaligiran din ng kahirapan. Sa papel, mayaman ang Sulu sa likas na yaman, lalo na sa yamang dagat. Ngunit sa aktwal na buhay ng mga tao, ang kayamanang ito ay bihirang magbunga ng sapat na kita. Karamihan sa mga residente ay mangingisda at maliliit na magsasaka. Ang problema, ang pangingisda ay madalas hindi sapat ang huli at kapag masama ang panahon, walang kita ang buong pamilya. Maraming ama ang umaalis ng bahay bago magbukang liwayway at umuuwi na halos walang dala. Sa ganitong sitwasyon, ang kahirapan ay nagiging paulit-ulit na siklo na ipinapamana mula sa magulang hanggang sa anak. Batay sa PSA data, kabilang ang Sulu sa mga lalawigang may mataas na poverty incidence sa buong bansa. Maraming komunidad ang kulang sa akses sa dekalidad na edukasyon, serbisyong pangkalusugan at matatag na trabaho. Para sa maraming kabataan, ang tanging paraan para makaahon ay ang lumikas at maghanap ng trabaho sa ibang lalawigan o sa Maynila. Iiwan ng pamilya sa pag-asang balang araw ay makakapagpadala ng tulong. Number 8, Zamboanga Peninsula. Ayon sa pinakabagong ulat ng PSA, ang Zamboanga Peninsula ang rehiyong may pinakamataas na poverty incidence sa Pilipinas. Ibig sabihin, mas marami rito ang pamilyang hindi kayang tugunan ang kanilang basic needs kumpara sa ibang rehiyon ng bansa. At sa likod ng statistics na ito ay milyong-milyong kwento ng araw-araw na pakikipaglaban sa kahirapan. Sa mga liblib na barangay ng Zamboanga del Norte,
Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay, ang buhay ay umiikot sa bukid at dagat. Ngunit ang ani ay madalas maliit, ang kita ay hindi regular at ang gastos ay patuloy na tumataas. Maraming pamilya ang nabubuhay sa utang, umaasa sa sari-sari store, at umaasang sa susunod na anihan ay makakabayad na. Maraming kabataan ang napipilitang huminto sa pag-aaral dahil mas mahalaga ang makatulong sa pamilya kaysa makapagtapos ng eskwela. Ang kahirapan dito ay hindi lamang kakulangan sa pera, kundi kakulangan din sa oportunidad. Oportunidad para umangat, matuto at magkaroon ng maayos na kinabukasan. Number 7. Northern Samar. Sa hilagang bahagi ng Eastern Visayas, matatagpuan ang Northern Samar, isang lalawigan na madalas tamaan ng bagyo at kalamidad. Dito, ang kahirapan ay lalo pang pinapalala ng paulit-ulit na pagkasira ng kabuhayan. Kapag may bagyo, hindi lang bahay ang nawawasak, kundi pati kabuhayan at pag-asa ng mga tao. Ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente ay pagsasaka at pangingisda. Ngunit dahil sa heograpiya ng lugar at kakulangan sa infrastruktura, nahihirapan silang dalhin ang kanilang produkto sa mas malaking pamilihan. Kahit may ani, mababa ang bentahan at madalas ay lugi pa. Batay sa datos ng PSA, mataas pa rin ang poverty incidence sa Northern Samar kumpara sa pambansang average. Maraming pamilya ang nabubuhay sa simpleng pamumuhay. Bahay na yari sa kahoy, limitadong kuryente at kakarampot na pagkain. Ngunit sa kabila nito, makikita ang tibay ng loob ng mga tao na patuloy na bumabangon sa bawat pagsubok. Number 6. Agusan del Sur. Sa rehiyon ng Caraga, matatagpuan ang Agusan del Sur, isang lalawigan na sagana sa likas na yaman, ngunit kapos sa kaunlaran. Ayon sa PSA, kabilang ito sa mga probinsyang may mataas na antas ng kahirapan, lalo na sa mga malalayong bayan at barangay. Ang buhay dito ay umiikot sa agrikultura. Maraming magsasaka ang nagtatanim ng palay, mais, at kakao, ngunit ang kita ay madalas hindi sapat para sa buong taon. Kapag bumaba ang presyo ng ani o tumaas ang gastos sa produksyon, ang magsasaka ang unang naaapektuhan. Sa ganitong kalagayan, ang kahirapan ay nagiging normal na bahagi ng kanilang buhay. Maraming kabataan sa Agusan del Sur ang nangangarap ng trabaho sa syudad, ngunit iilan lamang ang nagkakaroon ng pagkakataon. Ang karamihan ay nananatili sa bukid, ipinagpapatuloy ang buhay na kinagisnan, isang buhay na puno ng pagsisikap ngunit kulang sa katiyakan. Number 5. Masbate. Sa Luzon, isa sa mga lalawigang matagal nang nakapaloob sa talaan ng PSA bilang may mataas na poverty incidence ay ang Masbate. Sa kabila ng pagiging bahagi ng Bicol Region, kung saan dumaraan ang ilang pangunahing ruta ng kalakalan, nananatiling mahirap ang buhay ng karamihan sa mga residente rito. Ang kahirapan sa Masbate ay tahimik ngunit malalim. Hindi palaging napapansin, ngunit ramdam sa bawat tahanan. Ang pangunahing kabuhayan ng mga tao sa Masbate ay pagsasaka, pag-aalaga ng baka at pangingisda. Ngunit ang kita mula sa mga ito ay madalas hindi sapat. Maraming magsasaka ang walang sariling lupa at umaasa lamang sa upa o hatian sa ani. Kapag dumating ang tagtuyot o bagyo, sabay-sabay na nawawala ang kanilang pinagkakakitaan. Kahit ang pagiging cattle capital ng bansa ay hindi nangangahulugang sapat ang kita ng karaniwang pamilya. Ayon sa PSA, mataas pa rin ang porsyento ng mga pamilyang Masbateño na nabubuhay sa ilalim ng poverty threshold. Maraming bata ang pumapasok sa paaralan ng gutom at marami ring humihinto sa pag-aaral upang makatulong sa hanap buhay ng pamilya. Sa Masbate, ang pangarap ay hindi marangya, isang regular na kita lamang na sasapat sa pagkain at edukasyon ng kanilang mga anak. Number 4. Eastern Samar. Kung tatawid naman tayo sa Visayas, isa sa pinakamatingkad na larawan ng kahirapan ay matatagpuan sa Eastern Samar. Ang lalawigang ito ay kilala bilang isa sa mga unang tinatamaan na malalakas na bagyo na pumapasok sa bansa. Dahil rito, ang kahirapan rito ay hindi lamang dulot ng kakulangan sa trabaho, kundi pati ng paulit-ulit na pagkasira ng kanilang kabuhayan.
Maraming residente ng Eastern Samar ang umaasa sa pangingisda at maliliit na pagsasaka. Ngunit tuwing may bagyo, ang bangka ay nasisira, ang pananim ay nalulunod sa baha at ang bahay ay nawawasak. Pagkatapos ng kalamidad, nagsisimula muli ang lahat. Madalas walang ipon, walang puhunan, at walang katiyakan kung kailan muling babalik ang kabuhayan. Batay sa PSA data, kabilang ang Eastern Samar sa mga probinsyang may mataas na antas ng kahirapan sa buong Visayas. Maraming pamilya ang umaasa sa tulong ng gobyerno at relief operations, ngunit hindi nito ganap na natutugunan ang pangmatagalang problema. Sa araw-araw, ang mga tao rito ay natutong mabuhay sa kaunting kaya, kaunting pagkain, kaunting kita, at kaunting pag-asa na balang araw ay mas magiging matatag ang kanilang pamumuhay. Number 3, Lanao del Sur. Sa ikatlong pwesto ay ang Lanao del Sur, isa sa mga lalawigan na matagal nang may mataas na poverty incidence ayon sa PSA. Bagamat may mga lungsod at sentrong pangkalakalan, malaking bahagi ng populasyon nito ay nananatiling nasa laylayan ng lipunan. Ang kabuhayan sa Lanao del Sur ay pangunahing nakasentro sa agrikultura at maliit na kalakalan. Maraming pamilya ang nagtatanim para sa sariling konsumo lamang. Ang sobra, kung mayroon man, ay ibinibenta sa murang halaga. Dahil sa kakulangan ng malalaking industriya at matatag na trabaho, limitado ang pagpipilian ng mga tao para sa mas mataas na kita. Para sa maraming residente, ang kahirapan ay hindi lamang kakulangan sa pera, kundi kakulangan sa pagkakataon. Maraming kabataan ang may kakayahan at pangarap, ngunit kulang ang akses sa kalidad na edukasyon at trabaho. Sa ganitong sitwasyon, ang kahirapan ay nagiging paulit-ulit na siklo na mahirap putulin. Number 2, Apayao. Sa hilagang bahagi ng Luzon, sa rehiyon ng Cordillera, matatagpuan ang Apayao. Isang lalawigan tahimik, ngunit kabilang sa may pinakamataas sa poverty incidence sa bansa ayon sa PSA. Dahil sa heograpiya nito, maraming barangay ang liblib at mahirap marating, dahilan upang maging limitado ang akses sa trabaho, merkado at serbisyo ng gobyerno. Ang pangunahing kabuhayan ng mga tao sa Apayao ay pagsasaka at pangangaso, ngunit ang lupain ay hindi palaging mabunga at ang kita ay kadalasang sapat lamang para sa araw-araw na pangangailangan. Maraming pamilya ang umaasa sa sariling ani at palitan ng produkto sa komunidad. Ang kahirapan sa Apayao ay hindi lantad, ngunit ramdam sa simple pamumuhay ng mga tao. Limitado ang kuryente sa ilang lugar, mahirap ang transportasyon at kulang ang pasilidad para sa edukasyon at kalusugan. Para sa marami, ang pag-unlad ay tila malayo, isang bagay na naririnig lamang sa balita, ngunit bihirang maramdaman sa sariling bayan. Number 1, Tawi-Tawi. Sa pinakadulong bahagi ng Pilipinas, halos dulo na ng mapa, matatagpuan ng Tawi-Tawi, isang lalawigan na binubuo ng maliliit na isla at dagat, ngunit hitik sa kahirapan. Sa kabila ng ganda ng kalikasan, ang buhay ng karamihan sa mga residente rito ay malayo sa salitang maginhawa. Ayon sa PSA, kabilang ang Tawi-Tawi sa mga lalawigang may pinakamataas na poverty incidence sa buong bansa. Ang kahirapan dito ay may malinaw na dahilan, heograpiya. Dahil pira-piraso ang mga isla, mahirap ang transportasyon ng produkto, limitado ang merkado at kakaunti ang oportunidad sa trabaho. Kahit may huli ang mga mangingisda, madalas ay mababa ang bentahan dahil malayo ang pamilihan. Ang pangunahing kabuhayan ng mga tao sa Tawi-Tawi ay pangingisda at maliit na kalakalan. Ngunit kapag masama ang panahon, tumitigil ang buong ekonomiya. Walang biyahe ng bangka, walang huli sa dagat, at walang kita ang pamilya. Sa ganitong sitwasyon, ang isang araw na walang pasok ay katumbas ng isang araw na walang pagkain. Marami ring komunidad sa Tawi-Tawi ang kulang sa maayos na paaralan, serbisyong pangkalusugan at regular na kuryente. Dahil dito, maraming kabataan ang hindi natatapos ang pag-aaral. Ang pangarap ng karamihan ay simple lamang, isang trabahong hindi nakadepende sa panahon at isang buhay na hindi palaging nasa bingit ng gutom. Sa Tawi-Tawi, ang kahirapan ay hindi pansamantala. Ito ay isang pang-araw-araw na realidad. Ngunit sa kabila nito, makikita rin ang tibay ng loob ng mga tao, ang kakayahang ngumiti,
magbahagian at magpatuloy kahit kulang ang lahat. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamahirap na lugar sa buong Pilipinas. Sa kabila ng matitinding hamon na kinakaharap ng mga lugar na ito, mahalagang tandaan na ang kahirapan ay hindi permanente. Ayon sa PSA, unti-unti nang bumababa ang poverty rate sa bansa. Isang senyales na may mga programang gumagana at may mga komunidad na unti-unting umaangat. Ang solusyon ay hindi iisa. Nariyan ang pagpapalakas ng agrikultura, mas maayos na infrastruktura, tamang edukasyon at sapat na trabaho sa mga probinsya. Nariyan din ang lokal na pamumuhunan, tamang pamamahala at tuloy-tuloy na suporta sa maliliit na magsasaka at mangingisda. Kapag ang kaunlaran ay dinala mismo sa mga komunidad, hindi na kailangan lisanin ng mga tao ang kanilang bayan para lamang mabuhay. Ang silver lining dito, sa kabila ng kahirapan, nananatiling matatag ang mga Pilipino. Sa bawat probinsya binanggit natin, makikita ang sipag, diskarte at pag-asa ng mga taong patuloy na lumalaban para sa mas magandang bukas. Hindi sila kulang sa kakayahan, kulang lamang sila sa pagkakataon. At kung magtutulungan ang pamahalaan, pribadong sektor, at bawat isa sa atin, darating ang panahon na ang mga lugar na ito ay hindi natatawaging pinakamahirap, kundi magiging mga halimbawa ng pagbangon at tunay na pag-unlad. Maraming salamat sa panonood mga Kapinoms TV. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, makabuluhan, makatotohanan at may malasakit, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa ating channel at ibahagi ang video na ito. Dahil ang kaalaman, kapag ibinahagi ay maaaring maging simula ng pagbabago. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.